bansang Canada, kitang-kita ang pagtilapo ng isang truck matapos itong sumalpok sa konkretong harang. Sa kuha ng dashboard camera ng isang kotse, yan makikita yung paparating na truck. Bigla itong bumangga sa harang at muntikan pang sumalpok doon sa kotse. Mabutit agad nakailag yung driver ng kotse. Kinasuhan ng reckless driving ang driver ng truck. Sa Germany naman, isang kotse ang sumalpok sa isang bahay. Wasak ang bahagi ng sala nito na wala ng control yung driver nang tumakas pala siya sa traffic inspection. Isinugod siya agad sa hospital. Isang sanggol ang isinilang na may maselang kondisyon. Maliit po ang daluyan ng dugo mula sa kanyang puso. Hindi sapat para makapagdala ng dugo sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Pero sa pamagitan ng maselang operasyon, nadugtungan ang buhay ng munting anghel. Kauna-unahan po yan sa Pilipinas. Tinutukan niya ni Rowna Crisostomo. Sa bawat tibok ng puso ng sanggol na si Amber Calian, nabubuhay ang pag-asa ni Michelle Junicio na lalaking masigla ang kanyang panganay. May hypoplastic left heart syndrome si Amber. Ibig sabihin, maliit ang kaliwang chamber ng kanyang puso at di sapat ang laki para magbomba ng dugo sa katawan. Nasa tiyan pa lang ni Michelle si Amber nang madiagnose ang sakit ng sanggol. Sobrang bigat sa akin nun. Parang isipin mo yung dinadala mo. Parang alam mo na paglabas niya, parang mawawala rin. So, ang hirap talaga. Kaya nitong nakaraang Lunes sa ika-5 araw sa mundo ni Amber, isinailalim na siya sa operasyon. Sa pamamagitan ng hybrid palliation surgery, nagawa ng paraan na madaluyan ng sapat na dugo ang katawan ng sanggol. Ang kanang chamber ng puso na nagbobomba ng dugo sa baga, ginamit din para magdala ng dugo sa kanyang katawan. Ni-reroute namin yung dugo para yung isang chamber ng heart na mas malaki ay yun ang magiging chamber na magsusupport basically magbibigay ng circulation sa katawan. It's a combination of surgery and non-surgery. To be more exact, we call it interventional. Interventional means you use catheter to do what you have to do. Matapos ang surgery, unti-unting gumaganda ang vital signs ni Amber. Tagumpay ang operasyon na naisagawa sa bansa sa kauna-unahang pagkakataon. Not only is that an achievement for us doctors and for the hospital, diba, but it's also an achievement for our society, our country, that we can show that that we are able to do these kinds of operations with some success, and it opens the doors to future operations because in essence, we can now treat this disease. Diba? When before, there was no treatment for this disease in our country. At nitong linggo, sa kauna-unahang pagkakataon din, nabuhat ni Michelle si Amber. Sobrang blessed. Kasi ang dami nagdadasal talaga for feeling namin kaya rin siya talagang nag-survive kasi talagang everyone's praying for her talaga. Kasi dami nagmamahal sa kanya. Isa sa ilalim pa sa 2 operasyon si Amber para tuluyang maiayos ang problema sa kanyang puso. Rowna Crisostomo, nakatutok 24 oras. Si Mel Tiangco, ang inyong kapusong totoo. Dati tuwing birthday ko ay tinataon ang bloodletting project ng GMA Kapuso Foundation. Kalaunan po, naging 2 beses sa isang taon. Ang proyektong kung tawagin namin ay Sagip Dugtong Buhay. Ang una, ginaganap bago mag-Valentine's Day. At ang pangalawa nga ay tuwing Agosto sa pagdiriwang ng aking birthday. Ngayon papalapit na ang buwan ng Pebrero. Muli po kaming humihiling ng inyong donasyong dugo para sa mga nangangailangan. Hematology ward namin dinatna ng 4 na taong gulang na si Kurt Franklin. Matamlay, namumutla, nakikipaglaban sa sakit na leukemia. Importante sa tulad niya ang regular na masalinan ng dugo. Medyo nahihirapan kami na patasin yung blood parameters niya. Kaya importante talaga na masalinan talaga siya ng dugo. Wala ang ina ni Kurt nang amin siyang dalawin. Naghahanap ng mapagkukunan ng isasali na dugo para sa anak. Minsan wala kang may mahanap na donor. Ang hirap kasi maghanap po ng donor. So, hindi po kami nakakaano ng fresh whole blood. Ngayon nahihirapan kami na makakuha ng mga blood products na yun kasi nagkakaubusan na. Isa lang si Kurt sa libu-libong Pinoy na umaasa sa supply ng dugo para madugtungan ang buhay.
Ayon sa Philippine National Red Cross, nangangailangan ng bansa ng 2,000 bag ng dugo araw-araw. Pangangailangan sa dugo para sa mga sakit tulad ng leukemia at dengue na hirap mapunuan dahil sa kakapusan ng supply. Si Kathleen, nakakatatlong beses nang nag-donate ng dugo. Isa siya sa mga suki na blood donor tuwing may bloodletting activity sa GMA Network. Kahit takot sa hiringgilya, pilit niya itong nilalabanan dahil mahalaga ang bawat patak ng dugo na kanyang iniaalay. Masarap din ang feeling na nakakapagbigay ka nakakapagpahaba ka ng buhay ng isang tao at the same time. At yun, sa health benefits din. At hindi raw magsasawa si Kathleen na mag-donate ng dugo para sa mga tulad ni Kurt. Huwag silang matakot sa syringe, huwag silang matakot mag-donate ng blood kasi hindi nila alam kung sino at yung taong pwede pa nilang matulungan dun sa simple gift of life na pwede nilang ibigay. At heto na po ang pagkakataon para kayo naman ay maging blood donor. Sa buwan ng Pebrero, magkakaroon po tayo muli ng Sagip Dugtong Buhay. Kung kayo ay may edad 18 hanggang 65, ang timbang ninyo ay hindi bababa sa 50 kilo o kaya naman ay 110 pounds, hindi kayo anemic at hindi rin kayo high blood, magkita-kita po tayo sa dating tagpuan sa Evergotesco Mall Activity Center sa Commonwealth sa Quezon City. Markahan po ninyo ang petsa ay 11 ng Pebrero, araw po ito ng Biyernes, para hindi ninyo makalimutan. Kung kayo po ay may katanungan tungkol sa project na ito, tumawag lamang sa aming tanggapan. Susunod! Eksklusibo, pulis na nakuna ng video habang nagsasyabu, nagpa-interview, itinangging gumagamit siya ng droga. Pasa na kami ng counter police. Mas mabigat na parusa laban sa mga karnaper isinusulong sa Senado at iba pang mga balita sa pagpapatuloy ng 24 oras.